Hello guys! So kasama ko ngayon yung ilan sa mga estudyante ng Bukidnon National High School. Welcome to Malaybalay City. Ito lahat yung na-harvest nila. Ilan pa lang yan. Pupunuin nila yung truck. Grabe kabigat oh. Woo! Sa ikalawang araw natin sa Bukidnon, mangyaring natapat ang kanilang tradisyonal na Kaamulan Festival at hindi tayo nagsaya ng oras at pinuntahan agad natin ito sa Malaybalay kung saan ito ginaganap. Pagkatapos nating bisitahin ang Communal Ranch, Lovers Lane at Cliffside Camping ay dumiretso tayo sa public market ng Impasugong upang dito mamili ng mga rekado para sa ating hapunan. Nandito pala tayo sa merkado or public market dito sa Impasugong, Bukidnon. Bili tayo ng may luluto natin for dinner tsaka breakfast. Pork chop? Oh, pork chop na sir. Mga lang nabilin. Magkano? 380. 380. Ano ma'am? Mga lang nabilin. Kano yan? Kano? Naitip lang. Bali 100. Sige, Ha? sakto mo na. 100 na. 100 lang. Sige. Luluto tayo ng pork steak sa dinner natin para hindi na tayo lalabas mamaya. Kailangan natin ng kalamansi, toyo, oyster sauce, tsaka pepper, tsaka mantika. Mga prutas, marami rin dito. Yung avocado, 50 lang. Dito pala sa merkado or public market, katabi lang din yung Impasugong Integrated Transport Terminal. Ayan, mga terminal ng bus dito. Going to Cagayan de Oro, Malaybalay, Valencia, Kibawe, Damulog. Ayan, dito yung sakayan. Pwede rin dito yung mga tri-cab nila, yung Motorella, multi-cab, habal-habal. Meron dito mga nag-aabang. Bibili lang din ako ng tinapay dito pang merienda natin o pag nagutom tayo anytime, meron tayong pwedeng kutkutin. So madalas bumibili lang ako sa mga ganyan, sa mga bakery, karinderya. Talagang tipid traveler lang tayo. So guys, magme-merienda lang muna tayo. Bumili tayo ng mga tinapay dun sa bakery sa pinakabayan sa Impasugong, malapit sa palengke. Then magkakape na rin tayo. So, medyo pabago-bago yung weather dito. Mainit sa umaga, bandang pahapon nag-start ng umulan. So umuwi na muna ako dito. Dito pala ako nag-stay sa Cowboys Inn. So nasa main, malapit lang siya sa kalsada. Dumaraan dyan yung yung bus kapag pupunta ng terminal sa Impasugong. So yung terminal, tabi lang din ng palengke. Pakita ko sa inyo yung lugar. Ito yung tinutuluyan natin. Currently meron silang 4. Ito yung sa atin yung pangalawa. So 1,000 po yung overnight dyan. Napakalaki po niyan sa loob. At mukhang bago pa. Doon naman, yung paligid naman dito, tingnan nyo naman. Yan yung bubungad sa inyo. Yan yung malawak na kabundukan. Parang yung iba dyan, yan din yung sa Mount Culago at iba pang mga kalapit na bulubundukin. Kape muna tayo. Pakita ko lang yung itsura ng loob. Ayan. May sofa, may table. Kung pwede kayong magluto, malawak po ito. May CR. Yung CR nila. Then, likod bahay. Yung kwarto ko,
Ito siya, medyo makalat. Yan. Pwedeng dalawan to. Tapos may maliit pang sa pa dyan. Sorry na lang. Madusing. Madumi. Makalat. Tapos aircon na to. Meron pang ginagawa dito. Ito. Pero hindi pa yata tapos. Yun. So, merienda muna tayo. Nakaluto na tayo. Kain na tayo ng dinner. Pork steak. Yung pinamalengke natin kanina dun sa public market. Dito sa Impasugong. Pwede magluto dito. Sa Cowboys Inn. Dito sa Impasugong, Bukidnon. Kapag naghahanap kayo ng matutuluyan, meron po silang Facebook page. Magkakamay na lang ako para mabilis yung kain. At masarap talaga magkamay eh. Kain lang tayo. Oh, sakto. Malambot na yung karne. Sarap. Talagang 100 pesos yung pork chop na nabili natin. Dami na nun. Ilang piraso ng 3. Sold na tayo dun. Pag bibili ka yan sa labas, kulang pa yung 100 dahil bitin ka dun, konti lang. So maganda talaga kapag yung tinutuluyan natin, merong mga lutuan. Nakaka-minus din sa gastos. Kinabukasan naman ay maaga pa lang bumiyaya na tayo mula Impasugong papunta ng Malaybalay. Dito sa Capitol Grounds, kinaganap ang iba't ibang mga aktibidad ng Kaamulan Festival. At ngayong araw ay ang Tribal Mass Wedding ang ating masasaksihan. Dahil maaga pa ay nag-ikot-ikot muna ako at nagtanong-tanong ng mga magaganap ngayong araw. Dito, humingi din tayo ng pahintulot upang makapanood at makakuha ng mga pictures at video sa magiging Tribal Mass Wedding. Welcome to Malaybalay City, dito sa Bukidnon. At ngayong araw makikisaya tayo sa taunang etniko at kultural na pagdiriwang ng Kaamulan Festival. Ito pong mga baboy, mga manok, iaalay po bilang parte ng seremonya dito sa Tribal Mass Wedding. Ang Tribal Mass Wedding ay ginagawa bilang pagpapakita ng pagkakaisa at kapayapaan sa 7 tribo dito sa Bukidnon na binubuo ng Bukidnon, Igaonon, Manobo, Matigsalug, Talaandig, Tigwahanon at Umayamnon. Sa pamamagitan ng Tribal Mass Wedding ay napupunan at naaayos ang mga hindi pagkakaintindihan ng mga miyembro ng mga angkan at tribo at upang ipagbuklod ang dalawang magsing irog sa tradisyonal na paraan. May mga seremonya at ritual na ginagawa, makikita din ng mga makukulay na mga kasuotan at mga palamuti sa katawan ng mga ikakasal at ang pag-aalay o sakripisyo ng ilang hayop gaya ng manok na simbolo naman ng biyaya at upang maitaboy ang masasamang espiritu. Sa ating nasaksihan ay mas namulat tayo sa mga tradisyon ng ating mga kababayan dito sa Bukidnon. Nagpapakita ito na sa kabila ng modernong panahon ay nananatili ang mga paniniwala at tradisyon dito sa Pilipinas. Dahil nga nagaganap ang Kaamulan Festival ay kitang-kita ang buong paligid ng iba't ibang mga produkto na matatagpuan dito sa Bukidnon. Nagkalat din ng mga makakainan kaya't dinarayo ito di lamang ng mga lokal kundi maging ng ibang mga turista sa iba't ibang probinsya. Lunch muna tayo dito sa Capitol Ground sa Malaybalay. Maraming kainan dito. Pero ito nakita ko, Cafe Luisa. Buffalo wings tsaka original wings. Kain muna tayo. Mula dito ay binisita din natin ang Kaamulan Park kung saan madami tayo nakasalamuha na talaga namang nagbigay dagdag na saya sa ating pagpunta dito. Dito naman yung Kaamulan Park.
sa Malaybalay. Sa Malabagyo, yung datingan nito. Dahil meron mga nagtataasang pine trees. Kaya naman medyo may kaliliman yung lugar. Madaming mga estudyante dito. Mukhang malapit lang yung eskwelahan nila dito. At napaka-presko ng lugar. Maraming mga puno na nagsisilbing lilim para sa mga bibisita rito. Meron din po ditong kabayo kung saan pwedeng sumakay yung mga turista. Subukan nating lakarin yung paikot na daanan dito sa Kaamulan Park para malaman ano ba yung kabuuang itsura ng parke na ito. Medyo nakakapagod kasi tanghaling tapat. Mainit talaga siya, buti may dala tayong payong. Pero maganda dito siguro bandang umaga tsaka dapit hapon para hindi masyado mainit. Magdala kayo ng tubig tsaka payong, sombrero, ganyan para may panlabang kayo sa init ng araw. Maliban dun sa mga pine trees, talaga namang napakarami ng mga punong kahoy at halaman dito sa paligid. Ito sa bandang unahan, Provincial Tree Park, Benro Nursery. So 50 meters downstairs. Check lang din natin to kung pwedeng pumasok at makita yung itsura. So dyan yung mga seedlings. Yan makikita yung mga pausbong pa lang na halaman at puno. Yan siya, oh. Ayun. Hello guys! Hi guys! So kasama ko ngayon yung ilan sa mga estudyante ng Bukidnon National High School. Nandito kami sa Kaamulan Park sa Malaybalay City, dito sa Bukidnon. So ano masasabi nyo dito sa Malaybalay? Shout out dito sa isa nila. Shout out dito ka. Ayan, so masayahin yung mga tao dito sa Malaybalay, nakakatuwa. Talagang nag-enjoy ako dito maglakad-lakad mula dun sa Capitol Grounds. Nanood tayo ng tribal mass wedding and then umikot tayo dito sa Kaamulan Park. Ang daming matataas na puno, pwedeng tumambay, presko yung hangin. Ayan. So thank you sa inyo lahat. Thank you. So, nakakatawa yung mga estudyante ng Bukidnon National High School. Ganun talaga, no? Siguro pag bata, nakakamiss. Masiyahin, malalakas yung loob. Yan, dumaan tayo lahat sa ganyan. Dito pala sa Kaamulan Park, since paikot yung sementadong daan, merong daan sa gitna na tingin ko mas maganda. Kasi nasa gitna tayo ng mga nagtataasang pine trees. Ito po. So mas madaling maglakad dito kasi masarap sa paa, dahil lupa. Mga malalaking ugat ng puno yung dinadaanan natin. At siguradong malilim. Patingin kayo dito. Yan. So meron na naman tayo na meet dito na tatlong mga bata. 2 elementary tsaka isang high school. Ayan. So namamasyal din sila dito sa Kaamulan Park. So talagang enjoy dito yung mga residente, bata man o matanda, pati sa mga turista kasi napakaganda ng lugar dito sa Kaamulan. Ayan. So, thank you! Hi. Mula sa Malaybalay ay sumakay tayo ng bus at tutungo naman sa Manolo Fortich upang muling bisitahin ang isa sa pinakamalawak na taniman ng pinya dito sa buong Pilipinas, ang Del Monte Pineapple Plantation. Kasama ko si Tatay Danilo. Puntahan namin yung malawak na pineapple plantation dito sa Manolo Fortich, Bukidnon. So, nag-guide din siya papunta ng Daylayan. Naghahanap kayo ng tour guide, habal-habal driver, hanapin niyo po si Tatay Danilo. Mga nakikita natin ngayon, ito po yung mga bahay ng mga empleyado.
ng Del Monte Farm. So yung Del Monte Pineapple Plantation, ito yung isa sa pinakamalaking taniman ng pinya dito sa Pilipinas. Sila yung nag-export ng iba't ibang produkto na gawa sa pinya. Tamang-tama, may nag-harvest dito ng pinya sa malawak na taniman ito. Sa Camp Phillips, Manolo Fortich. Titingnan natin kung paano sila nag-harvest ng pinya. Ito, nag-harvest siya ngayon. Paano po nalalaman natin na okay na siya? Pag medyo dilaw, ganon? Ilaw, oh. Ah. Ayan, oh. Oh, laki, oh. Grabe. Tapos pipick upin na lang po ng truck yan. Oo. Iniipon lang po nila ate yung nakukuha nila dito na pinya. Kapag tamang laki na, tamang timbang, pati yung kulay, medyo may konting dilaw, pwede na po yun. Dami. Dampot lang ng dampot. Basta dilaw, madilaw. Nakaka-amaze lang yung ginagawa nila ate dito, pati yung iba pang mga empleyado dito sa pamimitas ng pineapple. Imagine, parang araw-araw, yan yung ginagawa nila. Yung amoy nung pinya na medyo may asim-asim, napakasarap nun. Lapit tayo dito sa iba pang mga worker. Shoutout po sa inyo. Grabe, dami oh. Di pwede. Ito yung truck na nagdadala ng mga na-harvest na pinya. Lapitan po natin. Ayan. So lahat ng naipon nila kuya, ilalagay na doon sa truck. Ayan, lapit lang ako daw kuya. Oo. Ito, oh. Pakita natin. Kaso, hindi ako makano. Yun yung ginagawa nila. Hagis-hagis lang. May taga-salo. May taga-bigay ng mga pinya. Pero, yay! No! Gaano kabigat yan kuya? Mga ilang piraso kaya yung kaya niyan? May tansya-tansya ba na ano yan? 700 kilos? Oh, grabe. Ang kanang sulod lang ang bin, sulod lang. Sulod. Sulod lang ang bin, 700. Yan. So, mga 700 kilos pala yung kayang bitbitin na itong truck na to. Punong-puno ng mga pinya. Oo. Yan yung ine-export natin sa iba't ibang bansa. Oo. May relax na mo dire nga pang-export nga. Oo. Tayo pag isa kabok. Tayo pag isa kabok. Talaga yung pinya dito. Walang payabas talaga. Isa sa pinakamasarap, pinakamatamis. Dito makikita sa Del Monte Pineapple Plantation. Baka magtampo kayo, wala kayo eh. Grabe oh. Ito lahat yung na-harvest nila. Ilan pa lang yan. Pupunuin nila yung truck. Ano mo? Grabe kabigat oh. Woo! Sa buong Bukidnon, sinasabing ang kabuuang lawak ng taniman ng pinya na pagmamay-ari ng Del Monte ay umaabot sa 30,000 hectares. Kaya naman, halos lahat ng dinadaanan dito, saan mang sulok, ay makikita
ang mga tanim na pinya. Isa ito sa pangunahing tagapag-supply ng iba't ibang produktong gawa at may sangkap na pinya. Nagsimula ang kanilang operasyon mula pa noong 1920. Kaya naman, tumatak na sa isip ng mga Pilipino ang pangalan ng kanilang kumpanya, maging ng kanilang mga produkto. Maliban dito, madami sa ating kababayan dito ang nabigyan ng mga trabaho at patuloy na nagiging hanap buhay ang pagtatanim, pag-harvest at paggawa ng mga produktong mula dito. Sa mga nagbabalak na puntaan ito, karaniwan itong madadaanan kung patutungo kayo ng Daylayan Adventure Park, isa sa pinakakilalang pasyalan sa probinsya ng Bukidnon. Dito na nagtatapos ang episode nating ito. Bukas, aakyatin natin ng Mount Culago, ang isa sa pinakamaganda at kilalang bundok na makikita sa Imposogong. Kaya, huwag kayong mawawala. Kita kits! Thank you for watching and see you on our next adventure.